Mga kababayan, ngayong araw po ng Martes, July 21 na po, 2026, may panibagong update po tayo sa lagay ng ating panahon. Sa tropical cyclone threat potential na inilabas po ng Pag-asa, may bagyo pong mabubuo o lalapit po sa ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na mga araw o by next week. Aalamin ho natin kung magiging malakas yun na bagyo. At ngayong araw din, aalamin natin ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa at yung mga lugar na makakaranas ng mga pag-uulan ngayong araw po. Pero bago ho natin ipagpatuloy, huwag niyo pong kakalimutan po muna na i-like, i-subscribe at i-share po ang weather update ni Kuya Francis. Maraming salamat po. So dito po muna natin sisimulan. Ipa-flash ko po sa ating screen at kung makikita ho ninyo, naglabas po ang Pag-asa ng tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. So ito yung banta ng bagyong posibleng mabuo by next week o sa mga susunod po na mga araw. Sa pagitan po ng July 20 hanggang sa 26, may sama ng panahon or low pressure area na medium chance ang category para maging bagyo ang papasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At yung lugar naman na matidikatin nito ay ito pong parte ng Eastern Visayas, parte po ng Bicol region at kung mag-recurve yan, pa-extreme northern Luzon ang magiging direksyon. At sa pagitan naman ng July 27 hanggang sa Agosto, nakikita sa ating tropical cyclone threat potential na ito itatawid po sa may kanlurang bahagi ho ng Luzon. And then masusundan po ng panibagong sama ng panahon na manggagaling sa may bandang silangan po ng ating bansa. Ngayon po i-explain ko sa inyo kung ito ay madedevelop ba bilang tropical depression o mahinang bagyo. Kapag ito po ay naging bagyo na, tatawagin po itong bagyong Quiapo o Quiapo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility or yung pang 11 bagyo po ngayon po 2026. And then titignan natin kung magiging malakas ito o kung magiging typhoon o super typhoon category. Balikan ho natin yung tropical cyclone threat potential o banta ng paparating na bagyo. Alamin muna natin ang lagay po ng ating panahon sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Sa ngayon ho, ang pangunahing weather system pa rin natin na nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa ay etong habagat at localized thunderstorms. Sa forecast weather condition po na inilabas ng Pag-asa sa area po ng Metro Manila, kasama po ang Mindanao, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kasama po ang Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, ang Batanes, kasama rin Babuyan Island, Zambales, Bataan, Cavite at Batangas ay patuloy po makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa habagat o southwest monsoon. So ang habagat po sa ngayon, hindi natin ito masyadong maramdaman o mahina yung epekto dahil nga po sa tinatawag natin na monsoon break. So ano ba ang monsoon break? Hayaan nyo akong i-explain ko sa inyo na mabilisan. Ang monsoon break po ay yung pansamantalang paghina o pagkawala po ng habagat. Ang habagat po kasi nag-i-stay lamang yan dyan sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa at dyan ay humihina kapag walang bagyong nakakaapekto para siya ay palakasin. Kapag humina ang habagat, ito yung tinatawag natin na monsoon break o yung pansamantalang paghina po ng habagat o southwest monsoon. Magkagayon man, nakakaapekto pa rin yan sa mga lugar na binanggit ko kanina, no? Kaya yung mga lugar na binanggit ko sa Metro Manila, parte ng Mindanao, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, ang Mimaropa, Batangas, yung mga area ho na yan, mag-ingat ho sa banta ng mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area kung sakali po magkaroon ng biglang bugso ng mga pag-ulan, lalo na ho sa hapon at sa gabi. Sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon, Visayas at Mindanao, yung mga parte ng lugar na yan na hindi ko nabanggit, mag-ingat naman po sa banta ng mga localized thunderstorms. And hayaan nyo i-explain ko sa inyo, ang localized thunderstorms po, meron dalawang kategorya. Merong mahinang thunderstorms, no? Yung mga pag-uulan lamang ng mabilisan na tumatagal ng 30 minutes hanggang 45 minutes. Meron namang severe thunderstorms na talagang malakas ang epekto. Ang epekto po ng severe thunderstorms, yung malabagyo, yung tipong malakas ang kulog, may kasamang hangin at malalakas po ng mga pag-ulan. And usually, pag severe thunderstorms, tumatagal ho yan ng 1 oras hanggang 2 oras na po yung pinakamalakas at delikado din po yun. Kaya maging alerto at maging handa tayo, lalo na po sa hapon ho at sa gabi. Ngayon naman, balikan natin yung nilabas ho ng Pag-asa na tropical cyclone threat potential.
Ito po sa ngayon ay nakikita natin na mataas ang tsansa din na maging bagyo by next week. At kung sakaling maging bagyo, tatawagin bagyong Kia po sa loob ng ating bansa. Ito ba ay magiging malakas? Ito ba ay magiging typhoon o super typhoon? I-check po nating mabuti. Ngayon po, no, nakita nyo naman sa ating forecast track, no, yung advanced weather system natin. Nakikita po ito na magkakaroon ng development at lalapit po sa parte ng Eastern Visayas, Bicol region at parte ng extreme Northern Luzon. Bagamat nakikitaan ito ng pagpasok, no, o direktang paglandfall sa ating Philippine landmass, pwede pa kung magbago yan. Ito, explain ko sa inyo mabuti. Kapag kasing mga malalakas na bagyo ang nade-develop po sa ating bansa, no, pumapasok sa ating Philippine Area of Responsibility, karaniwan ay nagre-recurve yan at hindi po nagkakaroon ng direktang paglandfall. Tulad ng nangyari sa Super Typhoon Francisco at Super Typhoon Inday na nasa Philippines lamang at hindi nagkaroon ng direktang paglandfall. Kapag mahihinang bagyo naman, karaniwan yan yung mga dumadaan o tumatawid po sa ating landmass o Philippine landmass at tumatawid sa kalurang bahagi ng ating bansa. Tulad na lamang ng Tropical Depression Henry noong mga nakarang bagyong nagdaan. Ito naman pong banta ng bagyong Kia po. Nakikita natin sa ating forecast track na hindi ito magiging typhoon o super typhoon category. So meaning to say ba, Kuya Francis, ito yung maglalandfall sa ating Philippine area, sa ating Philippine landmass. Sa ngayon po, hindi pa natin masisigurado na ito ay magkakaroon ng direktang paglandfall hanggat hindi pa nakakapasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Kasi marami pang mga senaryo o mga pagkakataon ang pwedeng magbago sa direksyon at lakas po ng paparating buwan na bagyo o sama ng panahon. Kaya na-explain ko sa inyong mabuti. Ang kaibahan kasi ng tropical depression, ito po yung category 1. Ang category 2 natin, yung tinatawag na tropical storm. Ang category 3, ito yung severe tropical storm. Ang category 4, typhoon. At ang category 5, ito naman yung super typhoon category. Pag mahinang bagyo, yung tinatawag na tropical depression hanggang tropical storm, mahina yung hangin, pero malakas yung mga dami ng ulan o madami yung ulan ibinibigay nito sa mga direktang lugar po na naaapektuhan. Ang mga kategorya naman ng typhoon o super typhoon, ito yung malakas yung hangin, yung tinatawag natin na life-threatening na lakas ng hangin. Pero kakaunti po ang ulan ay binibigay sa mga lugar na direktang naaapektuhan. So ito po ang mangyayari. Dahil nga po ngayon, meron pa rin tayong tinatawag na monsoon break kung pansamantalang paghina ng habagat. Once na pumasok po o ma-develop bilang isang panibagong bagyo, itong sama ng panahon na manggagaling po sa misilangang bahagi ng ating bansa, mataas ang tsansa na muling lumakasing epekto ng habagat o southwest monsoon. So mangyayari yung tinatawag natin na intensification o biglaang paglakas ng habagat. Ang habagat kapag lumakas, minsan tumatagal ito ng 1 linggo, lalo na sa mga direktang lugar po na naapektuhan ito. At ang epekto naman ng habagat, more on mas maraming ulan ang ibinibigay nito sa mga lugar na naapektuhan. At minsan yung pinakamadami ay nasa 100 to 200 millimeters na dami po ng mga pag-uulan. Ngayon naman, maraming nagsasabi na itong panibagong bagyong mabubuo, no, ay magiging typhoon o super typhoon. Dahil nga po ito mas malakas ang kategorya, nakikita doon sa forecast. Sa ngayon, no, hindi natin may consider na ito yung magiging typhoon o super typhoon hanggat hindi lumalabas yung kanyang pinaka-track and forecast niya, yung kanyang intensity. Malalaman ho natin yan. Pero ito po mga kababayan, kahit po, no, wala pa tayong bagyong kasalukuyan nasa loob ng ating bansa, kailangan maging alerto at maging handa. Bigyan ko muna kayo ng mga paalala and then proceed tayo doon sa ating next update. So unang-una, kailangan lagi pa rin kayo mag-antabay. Yung mga nakaraang araw, wala tayong update, no? Medyo nagpahinga muna si Kuya Francis, pero ugaliin nyo mag-like, subscribe at i-share po ang ating channel. Maraming nag-aabang dito sa update ni Kuya Francis. Pangalawa, yung mga low-lying areas dyan sa Metro Manila, Visayas at sa Mindanao, maging alerto at maging handa. Kahapon, nagpaulan po ang tinatawag natin na localized thunderstorm sa malaking bahagi po ng Metro Manila. Maraming mga lugar dyan ang naapektuhan at nabigla. Kaya yung mga low-lying areas, lagi pong linisin yung kapaligiran, yung mga basura, mga plastic. Yan ho kasi ang nagiging biglaang senyales o biglaang dahilan kung bakit po nagkakaroon ng biglaang pagbabaha sa mga low-lying areas. Pangatlong paalala na lagi ko sinasabi, kailangan mag-imbak tayo, mag-stock ng pagkain. Natatagal po ng pang ilang
araw, no? At gayon din, i-safety natin ang ating mga importanteng gamit, mga dokumento at mga papeles para hindi ho mabasa kung sakaling magkaroon po ng mga pag-uulan sa mga susunod po na mga araw. At gayon din, layo ko sinasabi po mga kababayan, ipanalangin natin sa Panginoon na itong banta ng bagyong Kia po na paparating po by next week o sa mga susunod na mga araw ay hindi po maging typhoon o super typhoon at hindi maglandfall sa ating Philippine landmass. Yung mga nakaraang mga bagyo, mga super typhoon, salamat sa Panginoon kasi hindi talaga naglandfall. Doon nasa Philippine Sea, naapektuhan lamang ng bahagya ang ilang bahagi ng ating bansa pero walang naging matinding pinsala. At yun ho ang lagi nating ipanalangin sa ating Panginoon. Ngayon, i-summarize ho natin ang ating pangunahing weather system pa rin na nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa, yung tinatawag pa rin natin na habagat o southwest monsoon as usually dyan sa may kanlurong bahagi ho ng ating bansa. Pangalawa naman, etong localized thunderstorms sa parte ng Luzon, Visayas at Mindanao. At lagi ang mga localized thunderstorms sa hapon po at sa gabi nagpapaulan. Eto, merong nagtanong sa atin. Ang sabi, Kuya Francis, nakakaapekto ba ngayon ang El Nino? Kaya yung mga bagyo ay hindi naglalandfall o walang nagiging direktang malakas na epekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Eto po, explain ko sa inyo, no? Sa ngayon, nasa wet season pa rin tayo. Habagat season pa rin. Ang ibig sabihin, nasa tag-ulan pa rin tayo ngayon. Kaya po hindi naranasan yung epekto po ng mga nakarang mga bagyo, super typhoon, hindi po dahil sa banta ng El Nino noong mga nakarang update natin. Dahil po, usually kapag month ng July, ang mga bagyo po nagre-recurve o naglilihis po ng direksyon, no? At madalas ang nagiging direksyon nila o paglandfall nila sa parte po ng China o sa Taiwan. Diyan po talaga yung mga bagyo by July po nangyayari. At kung mapapansin ninyo, kapag mahinang bagyo, yun yung tumatawid. Bagyong Henry, tumawid sa ating Philippine landmass. Pero yung Super Typhoon Francisco at Super Typhoon Inday, hindi po yan tumawid o nasa Philippines lamang bagkos nag-record po ang magiging direksyon. Kaya naman itong banta ng panibagong bagyo na paparating by next week, ngayon po ipinaghahandaan na ng ating mga kababayan. Dahil nga hanggat ito ay nasa labas pa o nasa katubigan, tuloy-tuloy po ang paglakas nito at development. Sa ngayon kung makikita nyo, meron tayong mga kumpul ng kaulapan o itinatawag natin na cloud cluster. Yan na kasi yung banta, no? Yun na yan yung senyales. Hindi ho ibig sabihin na sobrang mainit o malinsangan ng ating panahon, nasa tag-init na tayo uli. Nasa tag-ulan pa po tayo at magkakaroon pa ng peak yan pagdating po ng bare months. At pagdating naman ng December, doon na po unti-unting mawawala ang epekto ng habagat at papasok na yung tinatawag natin na malinsangan o mainit na hangin. Yan na po ang magsisimula ng El Nino o yung tinatawag natin na madalas na epekto na ng easterlies na nanggagaling po, yung mainit na hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. So, dapat po maging alert at maging handa tayo. Bago ko tapusin, bibigyan ko po muna kayo ng memory verse ngayong araw po ng Martes. At ang ating memory verse ay matatagpuan po sa John 3:16. Ganito pong sinasabi, "Gayon na lamang po ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, bagkos magkaroon po ng buhay na walang hanggan." Mga kababayan, mga kaibigan ko dyan, mga nanay and tatay, mga senior, mga lolo at lola natin na lagi po nakikinig dito kay Francis, mahal po tayo ng Panginoon. Ano man ang sitwasyon ng ating bansa, ano man ang sitwasyon ninyo, ay kinakailangan lagi tayo magtiwala sa ating Panginoon. Huwag tayong manangan sa ating sariling karunungan, bagkos lagi tayong sumangguni sa Panginoon sa mga gagawin natin. Always pray po. Tulad ngayon, alam naman natin may mga parating na mga sakuna, meron pong mga pagyo, may mga lindol, pero kung pag tayo ay nananalig sa Panginoon at laging nagtitiwala, yung mga bagay ho na yan ay atin pong malalagpasan at hindi po tayo mangangamba. Basta, lagi lamang po tayo magtiwala. Muli mga kababayan ko, yan po muna ang ating pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Muli, eto si Kuya Francis, ang inyong weather forecaster ngayong araw ng Martes. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.